Job chapter 30. Ang kalagayan ni Job. Ngayon, pinagtatawanan ako ng mga bata. Ang mga tatay nila, di ko pinapayagan dati na sumama sa mga aso para magbantay sa mga alaga kong tupa. Anong mapapala ako sa mga gaya nila? Mga lakas nila'y kumupas na. Sa sobrang hirap at gutom nila, pagsapit ng gabi, ito yung ugat sa lupa ang hinangat-ngat nila. Kumakain sila ng mga halamang tumutubo sa damuhan. Pati ugat ng halaman kinukuha. Magkalaman lang ang kanilang tiyan. Ang mga taong ito ay pinalayas sa lipunan na parang mga magnanakaw kung sila'y sigawan. Sa mga gilid ng ilog sila nakatira, pati na rin sa mga lungga at sa mga kuweba. Sa malayong lugar, naririnig na para mga wild animals ang atungal nila. Sa gitna ng mga katinikan, nagyayakapan sila. Wala silang kwenta. Pangalan nila ay walang nakakaalam. Sa buong lupain, sila ay pinagtatapuyan. Ngayon, pinagtatawanan na nila ako. Para sa kanila, isa lang akong biro. Pinandidirihan nila ako at iniiwasan, iniinsulto at dinuduraan. Kasi inalis ng Diyos ang lakas ko, kaya ginagawa nila sa akin anuman ang kanilang gusto. Walang tigil ang paglusob nila sa akin. Pinatatakbo nila ako para sila ay takasan, at naghahanda sila na ako'y wasakin. Inaabangan nila ang daanan ko para ako'y patayin. Sa ginagawa nila sa akin, ni isa may walang pumipigil. Parang pader ako na kinikiba ng kalaban. Nilusob nila at tinapak-tapakan. Nabalot ako ng takot. Tinangay ng hangin ang respeto sa akin ng mga tao. Pati na rin ang yaman ko'y parang ulap na naglaho. At ngayon, malapit na akong mamatay. Walang makakatanggal sa paghihirap ko. Sa buong magdamag, mga buto ko ay masakit. Hindi ito tumitigil kahit isang saglit. Hinablot ng Diyos ang damit ko. Hinawakan niya pati aking kwelyo. Tinapo niya ako sa putikan at naging tulad ako ng alikabok at abo. Humihingi ako ng tulong pero di mo ako tinutulungan. Nagpray ako sa iyo pero di mo ito pinakinggan. Tinatrato mo akong masama. Gamit ang buto mong malakas ay ako ay iyong pinagdusa. Hinahayaan mong tangayin ako ng hangin at hampas ng bagyo ang tumatama sa akin. Alam kong dadalhin mo ako sa kamatayan. Yun naman talaga ang aming huling hantungan. Hindi ko sinaktan ang isang taong naghihirap na. Nagmamakaawa siya para sa problema niya. Di ba, madalas akong umiyak para sa mahihirap at sobrang naaawa sa mga walang-wala. Umaasa ako na magiging maliwanag at masaya, pero ang dumating ay puro kadiliman at pagdurusa. Gulong-gulo na ang aking kalooban. Araw-araw ay paghihirap na lang ang aking nararanasan. Malungkot ang buhay ko na parang hindi na sumisikat ang araw. Nagmamakaawa sa mga leaders ng bayan para ako'y tulungan. Ang boses ko'y walang sigla at malungkot, gaya ng iyak ng ostrich at ungol ng asong gubat. Nangingitim ang balat ko at parang natutuklap. Inaapoy pa ako ng lagnat. Ang tugtog ng flute ko ngayon ay kalungkutan at ang tono ng harp ko ay iyakan. Job chapter 31. Sinabi ni Job na tapat siya.
Nag-promise ako sa sarili ko na di titingin ng may pagnanasa sa babae. Anong gagawin ng Diyos sa akin? Anong reward ang ibibigay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat? Binibigay niya ay paghihirap at pagkasira sa mga taong gumagawa ng masama. Nakikita ng Diyos lahat ng ginagawa ko. Nabibilang din niya ang bawat hakbang ko. Pagsisinungaling ay di ko ginawa at di ko sinubukang mandaya. Sana fair ang pag-judge ng Diyos sa akin at makikita niyang ako ay tapat din. Kung nalihis ako sa tamang daan at sinunod ng puso ko ang aking kagustuhan at kahit konti ay natukso ng kasalanan, kainin sana ng iba ang tinanim ko at sirain ang mga pananim ko. Kung natukso ako sa asawa ng iba at nag-aabang ako sa pintuan niya, hahayaan ko ang asawa ko na mag-serve sa iba at ibang lalaki ang makipag-sex sa kanya. Krimen ang pakipag-sex sa asawa ng iba, kamatayan ang hatol na parusa. Kasi para itong apoy na sa akin ay susunog at sa aking kabuhayan, ito ang uubos. Pag nagreklamo ang mga alipin ko sa akin, lagi kong pinapakinggan ang kanilang sasabihin. Kung di ko sila trinato ng mabuti, anong isasagot ko sa Diyos pag hahatulan niya ako? Di ba ang Diyos na nag-create sa akin, ang siya ring nag-create sa aking mga alipin? Tulong ko sa mga mahihirap, di ko pinagdamot. Pati ang mga biyuda ay di ko nilimot. Di ko pinabayaan ang mga ulila. Pag kumakain ako, kumakain din sila. Mula pagkabata ko, para na akong tatay ng mga ulila. At pinagbubuntis pa lang ako, tagapagtanggol na ako ng mga biyuda. Every time na makita ko ang mahihirap na walang damit na maisuot, bibigyan ko sila ng damit na gawa sa balahibo ng aking tupa. Kaya nagpapasalamat sila ng buong puso sa akin. Kung inapi ko ang mga ulila, kasi alam ko na sa hukuman ay mananalo ako sa kanila, mabuti pa ang mga bisig ko ay baliin at sa balikat ko ay tanggalin. Sa parusa ng Diyos, natatakot ako, kaya di ko magagawa ang mga bagay na ito. Di ako umasa sa mga yaman ko at di ko pinagkatiwala ang buhay ko sa ginto. Kung masaya ako kasi mayaman ako o dahil masagaan ang buhay ko, kung winorship ko ang araw dahil sa liwanag nito at ang buwan kasi maganda ito, at sikretong natangay ang puso ko o kaya bilang pag-worship hinalikan ko ang kamay ko, nagkasala ako sa Diyos sa taas kung ito'y aking ginawa at kamatayan ang haharapin kong parusa. Pag ang kaaway ko ay nagdusa, hindi ako natutuwa. Sa paghihirap nila, di ako nagsasaya. Buhay nila ay di ko sinumpa, kaya ako ay di nagkasala. Alam ng mga kasama ko, nabubusog ang bawat pumupunta sa bahay ko. Di ko hinahayaang matulog sa daan ang mga naglalakbay. Niyaya ko sila magpahinga sa aking bahay. Di ko pinagtatakpan ang mga kasalanan ko. Gawain yon ng ibang tao. Maging mga kamalian ko, di ko tinatago. Di ako natakot sa sasabihin ng iba. Di rin ako nasindak nung ako ay nilait nila, para di ako lumabas ng bahay at tumahimik na lang. Wala kayang makikinig sa akin? Sinusumpa ko na nagsasabi ako ng totoo. Sagutin sana ako ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nung ako'y pagbintangan ng aking kalaban, sana ito ay kanyang naisulat. Papasanin ko ito para makita ng mga tao at ikukorona ko pa sa aking ulo. I-explain ko sa Diyos ang lahat ng aking ginawa. Lalapitan ko siya gaya ng isang leader na walang dapat ikahiya.
kung ang lupa na aking tinatamnan ay ninakaw ko sa iba, kahit tumutol ang may-ari, pinilit ko pa rin kinuha. O kung kinain ko lahat ng bunga at mamatay sa gutom ang nagsaka, damo at tinik saan ang tumubo dito, kesa wheat at barley ang doon ay lumago. Dito nagtapos ang mga sinabi ni Job. Job chapter 32. Ang mga sinabi ni Elihu. Hindi na nakipagtalo pa ang tatlo kay Job kasi sigurado siya sa sarili niya na wala siyang kasalanan. Pero may nakikinig nun sa usapan nila, si Elihu na anak ni Barakel, isang Buzite na galing sa angkan ni Ram. Galit na galit ito kay Job kasi sinasabi ni Job na tama siya at mali ang Diyos. Sobrang nagalit din si Elihu sa tatlong kaibigan ni Job kasi di nila mapatunayan na mali ito at parang lumalabas tuloy na ang Diyos ang may kasalanan. Dahil pinakabata si Elihu sa mga nandun, hinintay niya muna na matapos silang magsalita. Nung wala nang maisagot ang tatlo, nagalit siya at sinabi niya, "Bata ako at matatanda kayo, kaya naalangan akong magsalita sa inyo. Hinayaan ko munang matatanda ang magsalita at mag-share ng karunungan nila. Pero sino ba ang nagbibigay ng karunungan? Di ba ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Di dahil matanda may pangunawa na, o dahil may edad alam na ang tama. Kaya makinig muna kayo sa akin. Ang opinyon ko'y aking sasabihin. Hinintay ko at pinakinggang mabuti ang mga sinabi nyo, habang iniisip nyo kung paano sasabihin ito. Pero sa napakinggan ko, di man lang nyo napatunayang mali nga si Job. Kaya wag nyong sasabihin may karunungan kayo. Dahil nabigo kayo, Diyos lang ang makakasagot nito. Kayo ang kausap ni Job at di ako, kaya hindi ko siya sasagutin gaya nung ginawa nyo. Job, wala nang masasabi sa iyo ito mga kaibigan mo. Dahil ba tumahimik na sila, maghihintay na lang ako sa wala? Hindi. Sasagutin ko lahat ng sinabi mo at iisa-isahin sa iyo ang iniisip ko. Umaapaw na ang aking mga salita, kaya di na ako mananahimik pa. Pag di ko ito nailabas, dibdib ko ay sasabog, parang wineskin na puno ng bagong alak. Ito'y puputok. Kaya magsasalita na ako para mawala na ang bigat sa loob ko. Kahit sino sa inyo, wala akong papanigan. Wala rin sa inyo ang aking papupurihan. Ang mambola ay di ko gawain, kasi ang Diyos ang tatapos sa akin.